taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as Okay, kararating lang mga riders dito sa Premio, Santa Cruz, Laguna. Sa sambat ko ng Santa Cruz. Ito na yung matagal nating iniintay. Sa wakas dumating din. Kaya pasensya na dun sa mga nakabili na agad ng NMAX. Ito na. Bagong-bago, sariwa-sariwa, mainit-init pa. Ito na po ang Yamaha NMAX 155 version 3 na standard version. Ang dumating pong kulay dito ay itong glossy black at meron po sa loob na Prestige Silver. Grabe ang angas ng dating. Para tayong nasa year 2032 na. Very futuristic talaga siya, lalo na sa headlight niya. Full LED na ang ginamit. Kita nyo naman, no? Sa forma pa lang, makikita nyo agad yung kanyang projector lamp dito sa sentro. Para talaga siyang robot, di ba? And then ang angas din ng kanyang DRL na parang mata. Then sa ilalim, meron pa siyang additional na LED. Then yung turning signals niya, maganda na yung pwesto. Hindi na dito nakalagay sa baba, na dito na sa gitna. LED rin siya mga riders, so malaki po ang naging improvement ng kanyang looks pagdating po dito sa headlight, taillights. Pero sa side profile po, para siyang pinaghalong version 1 at version 2, di ba? And then para ring medyo lumiit siya. Siguro mas gumaan na siya ngayon. Malaman natin mamaya mga ka-riders Hindi lang tayo sure mga ka-riders kung kailan ba ang dating o darating ba yung NMAX Turbo. Kasi mas maganda po at high-tech yung kanyang specifications, lalo na yung kanyang instrument panel na naka-display. At balita ko meron pa rin po yung Garmin navigation, yung meron pang parang GPS na nasa screen natin. And then naka Yamaha electronic CVT na rin po yun. Pero syempre expect na natin mas pricey siya. Kung di ako nagkakamali, less 200,000 po pagdating dito sa Pinas. Kanyang taillights, diba? Napaka-futuristic din ang itsura. Then meron siya ditong emblem sa gitna na chrome. Then yung kanyang mga turning signals, medyo ano na siya, pina-compress na, pinaliit. Pero ang ganda ng kanyang mga korte. Sa ilalim yung kanyang turning signals na naka-vertical ang position, LED. Then dito po sa stoplight taillights niya, isang straight lang na guhit dito. Then panalo na rin sa kanyang suspensions dito sa rear. Kita nyo kulay bronze yung kanyang subtank, naka-dual suspension siya, di ba? Pero yung kanyang L filter box, napansin ko, medyo umuuga pa rin. Sana nagawang matatag to, di ba? Almost the same siya ng size ng CVT ng mga naonang version po. Then yung kanya pong footrest, ganun pa rin. Maganda naman dito, hindi siya naka-usli, di ba? Halos pumapantay siya, kaya hindi ito masasabitan basta-basta. Then syempre, meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. At ang napansin ko, maiksi na siya. Kaya sigurado pag isa side stand natin to, hindi siya mabubuwal. Then yung kanyang center stand, ayan, bukang-buka naman. Naka letter U. Teterno na yung kulay ng kanyang body dito sa kanyang front fender. Hindi nga lang, dito sa tangkay lang kulay gray. Then matte black po dito sa pinaka fender niya. And then telescopic fork pa rin po ang ginamit sa kanyang front suspension. At ang maganda ho rito, sa braking system, naka dual channel ABS na po siya. Then kung titignan nyo pong mabuti yung kanyang gulong, parang lumiit na siya, di ba? Parang low profile siya, di ba? Kanipis lang. Pero ang sukat po niya ay 110/70/13 pa rin. And then yung kanya po mga wheels, pareho po silang naka glossy black na ang kulay. Naka single disc pa rin po yan, single piston caliber. And then ito po yung kanyang ABS. Malaki po ang naging improvement, lalong lalo na dito sa kanyang manibela. Diba, napaka-premium ng datingan at talagang futuristic siya. Ang dami niyang naging mga korte-korte na dito, yung mga design niya na parang robotic talaga. Smart keyless na. Kanya pong mga button, syempre nasa baba na, fuel and seat. Meron pa rin po siyang dalawang pocket, open po dito sa left side na meron po siyang Type-C na charging port. Then malalim po yung kanyang pocket.
kasyang-kasyang cellphone natin. And then dito po sa right side, yung kanya naman pong pocket. Okay. Hindi naman kalaliman pero fitted po dito ang isang cellphone. And then yung pong kanyang gas tank cover, ayan, naging metallic gray. Nga pala, nasa 7.1 liters po ang kanyang fuel tank capacity. And then nasa 40 to 45 kilometers per 1 liter naman po sa fuel consumption. And then sa top speed, manufacturer's claim nasa 120 kilometers per hour. Pero syempre, depende po sa bigat ng riders at sa condition po ng weather. And then sa muffler naman po, the same dun sa stock, yung mga naunang version. Ganun pa rin po, ayan, pure matte black lang siya. And then, yung size po ng muffler, wala namang binago, ganun pa rin po. Yung kanya naman pong radiator cover, nakatulong, malapad na, naharangan po yung elbow. Ganun pa rin naman po ang size ng gulong dito sa rear, 130 by 70 by 13. And then dito naman po sa kanyang rear brake, naka single disc na meron pong single piston caliper. And then equipped na rin po siya ng ABS or anti-lock braking system. And then sa mga switches and button, ganun pa rin naman po. High beam, low beam, left and right turn, turn signals, horn. And then dito po yung kanyang menu para dito po sa control ng ating panel. And then dito po sa kabila ay meron po siyang stop and start system, hazard lamp, and then electric starter push button. And then check po natin kung may pagbabago sa kanyang under seat storage. Okay, parang mas lumalim siya, di ba? Siguro magsukat tayo ng helmet natin. Andito yung ating pambansang helmet eh. Pasensya na mga riders, nasa highway tayo kaya maingay. Traffic pa man din. Kaya pasensya na kung magulo yung audio natin. No problem, syempre. Si NMAX pa. Kaya lang parang baligtad. Parang paganto dapat ang lagay. Ewan ko ha, parang mali ako ng lagay. Oo nga, mali nga. Parang tama, ito pa lang sa ilalim kasi pabilog nga pala yung kanyang hulma dito sa under seat. So ang lagay po niyan, paganyan. Okay, yun, pasok na pasok siya. Napuno ko lang mga riders, mas malambot po yung kanyang upuan ngayon. Sana in-improve na rin yung kanyang seat cover na para bang camelback type para mas komportable po tayong mga sasakay. At the same time, hindi na tayo basta-basta dadaos-dos. And then mas na-improve na yung kanyang grab bar. Mas mataas na siya ngayon, di ba? At mas malapad. Kaya hindi mahihirapan kumapit yung ating kaangkas. Saka isa pa, hindi siya madulas. And then pagdating po dito sa windshield ng NMAX version 3, tinted pa rin po siya. Hindi ko lang po ma-compare sa NMAX version 2, wala pong available dito sa Premio Santa Cruz para makita natin kung mas malapad ba o mas pinahaba siya. Tumitimbang po ang NMAX version 3 sa kanyang wet weight na 130 kg. Then meron po siyang ground clearance na 135mm at 770mm na seat height. Maximum power of 15.2 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected, 155cc displacement. Iniintay na lang po natin yung kanyang updated na price ngayon pong February 28, 2025. Parang huling araw na ng February to, bukas yata March na. Ito naman po ang available sa kanilang store sa ngayon po. Sa totoo lang, mas maganda po mag-canvas o mamili ng motorsiklo sa multi-brand na. Dito nga po sa Premio Santa Cruz Laguna, syempre kumpleto po dyan yung Big 4. May kukumpare natin yung kanilang mga quality, specs at saka presyo. At isa po sa naobserbahan ko, mura din po dito sa Premio Santa Cruz. Okay, meron pa pala silang Airblade 150. Kala ko'y wala na ito, ayan po ang kanyang presyo. Kung meron po kayong mga katanungan dito po sa Premio Santa Cruz, pwede nyo po silang i-message sa kanilang Facebook account na Premio Santa Cruz Multi. And then pwede rin po kayong tumawag sa kanilang contact number na 0917-860-7737. And then kumpleto na po itong store na to. Meron silang 3S syempre. Unang-una yung sales. And then meron po silang mga spare parts at saka services. Madali lang po makita o malocate itong Premio Santa Cruz. Along National Road lang po sila. Katabi lang po ng Goodwill. Bali Sichonara po ito. Barangay Labuin, Santa Cruz, Laguna. Kaya kung naghahanap po kayo ng old model o bago model na motorsiklo, pasyal-pasyal lang po dito sa Premio Santa Cruz. Ano masasabi niyo? Maganda. Ano, pinaplano na, sir? Okay. Sa cash price po, ngayong February 28, 2025, 155,900 pesos. At ang down payment po niya nasa 15,000. Sa 12 months po, 14,915 monthly.
Sa 24 months, 8,715 monthly. At sa 36 months naman po ay 6,685 monthly. And then syempre meron po siyang rebate na 200 pesos. Okay mga ka-riders, yun na lamang po muna ang update dito sa Yamaha NMAX latest version ngayong 2025. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.